Noong 1998 sa London, hindi pa ito ang mabilis, makulay at maingay na lungsod na kilala natin ngayon. Mas tahimik, mas mabagal, at tila mas payapa ang takbo ng buhay. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag ng isang kakaibang tawag sa pulisya. Ito'y may babala. May isang krimen daw na magaganap sa India at maari pa itong mapigilan. Ngunit hindi ito pinansin. At dahil doon, isang trahedya ang nangyari. Isang krimeng hindi lamang yumanig, ito rin ay nagpakilabot sa dalawang magkaibang bansa. Lumaki si Surjit Kaur Atwal sa London, sa isang pamilyang matagal nang naninirahan sa lungsod. Ngunit kahit nasa modernong kapaligiran, nanatiling nakaugat ang kanilang paniniwala sa tradisyong Punjabi. Paulit-ulit itong ipinaaalala sa kanya. Kahit saan ka man tumira, dapat kang mamuhay bilang isang maayos na Punjabi na babae. Mahigpit ang mga alituntunin mula sa pananamit, kilos hanggang sa pamumuhay. Nakapasok si Surjit sa paaralan, ngunit pagdating sa high school may hangganan. Sa edad na 16, nagdesisyon ang kanyang mga magulang na ipakasal siya. Hindi siya tinanong at nang malaman niya ito, naglakas loob siyang tumutol. Gusto pa niyang mag-aral. Gusto niyang buuin ang sarili niyang kinabukasan. Ngunit hindi siya pinakinggan. Sa halip, pinilit siyang ipakasal kay Sukhdev Singh, isang lalaking mula rin sa pamilyang Punjabi na nanirahan sa UK. Para sa kanyang mga magulang, sapat na iyon upang masabing tamang kapareha. Ngunit para kay Surjit, hindi iyon ang buhay na pinili niya. Bago ang kasal, isang beses lamang niyang nakilala ang pamilya ng lalaki. Bata pa siya, hindi pa ganap na handa sa mga responsibilidad ng pag-aasawa. Ngunit dahil sa matinding pressure, napilitan siyang sumunod. Pagkatapos ng kasal, lumipat siya sa bahay ng kanyang asawa. 4 ang nakatira roon at isa sa kanila ang may pinakamalakas na impluwensya. Ito'y si Bachchan Kaur. Kilala siya sa komunidad bilang leader ng isang grupong umaawit ng mga reliyosong kanta. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, siya ang may hawak ng kapangyarihan. Mahigpit, kontrolado at walang sino mang lumalaban. Ang kanyang panganay na anak na si Sukhdev ang asawa ni Surjit. Ang bunso naman ay si Hardev Singh at sa tahanang iyon, iisa lamang ang nasusunod. Pagpasok ni Surjit sa bahay bilang bagong miyembro ng pamilya, nagsimula ang isang buhay na hindi niya inaasahan. Sa murang edad na 16, wala pa siyang sapat na kaalaman sa gawaing bahay, mga bagay na hindi pa niya natutunan. Ngunit imbis na turuan siya, madalas siyang pagsabihan at kung minsan sinasaktan. Lahat ng gawain ay pinasa sa kanya. Maging ang mga dating kasambahay ay pinaalis upang siya na lang ang gumawa ng lahat. Araw-araw, lumalala ang sitwasyon, pisikal, emosyonal, at sa bawat araw na lumilipas, mas bumibigat ang kanyang pinapasan. Sinubukan niya magsumbong sa kanyang asawa, ngunit ang sagot nito ay simple at malamig. Susundin ko kung ano ang sinasabi ng nanay ko, at kalaunan, sumunod din ito sa pananakit. Sa loob ng ilang panahon, itinago ni Surjit ang lahat. Ngunit dumating ang puntong hindi na niya kaya. Isang araw naglakas loob siyang sabihin sa kanyang mga magulang ang lahat. Ang sakit, ang hirap, ang pang-aabuso. Ngunit ang sagot na natanggap niya ay hindi ang inaasahan niya. Normal lang yan sa umpisa ng pag-aasawa. Magiging maayos din ang lahat. Magtiis ka lamang. At sa halip na iligtas siya, ibinalik siya sa parehong sitwasyon. Lumipas ang 6 na buwan, pumanaw ang kanyang biyanan na lalaki. At makalipas ang ilang taon, noong 1991, nanganak si Surjit ng isang sanggol na lalaki. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pag-asa. Akala niya magbabago na ang lahat. Ngunit hindi. Sa halip na gumaan ang kanyang buhay, lalo itong pumigat. Wala siyang tulong, hindi mula sa asawa at lalong hindi mula sa kanyang biyanan na babae. Gabi-gabi puyat siya sa pag-aalaga ng bata. Araw-araw siya pa rin ang gumagawa ng lahat ng gawain sa bahay. At kahit ang pag-iyak ng kanyang sanggol, nagiging dahilan pa ng galit. Sa maraming ganitong kwento may isang bagay na pare-pareho.
Sa labas, tila maayos ang lahat. Ngunit sa loob, may mga lihim na unti-unting sumisira sa isang tao. At sa kaso ni Sergit, ang lihim na iyon ay hindi lang simpleng pang-aabuso. Ito ay hahantong sa isang krimeng hindi inaasahan ng kahit sino. Noong 1992 nagpakasal si Hardev Singh, ang nakababatang kapatid ni Sukhdev. Ang kanyang napangasawa ay si Sarjit o tawagin nating Sar, isang mabait at simpleng babae mula sa isa pang Sikh na pamilya sa England. Sa unang tingin tila maayos ang lahat. Ngunit ilang araw pa lamang mula nang tumira siya sa bagong bahay, nagsimula na niyang makita ang tunay na ugali ng pamilya. Unti-unti niyang naunawaan kung anong klaseng tahanan ang kanyang napasukan. At tulad ni Sergit, naranasan din niya ang parehong pagtrato. Walang init, walang malasakit, walang respeto. Matagal na itiniis ni Sergit ang lahat, ngunit dumating ang puntong napagod na siya. Sa isip niya, kung magpapatuloy ito, baka tuluyan na akong masiraan ng loob. Kailangan ko ng kahit kaunting pahinga, kahit konting kapayapaan. Doon niya naisip ang isang hakbang na hindi madaling gawin, ang magtrabaho. Alam niyang maaring tutulan ito ng kanyang asawa at biyanan, ngunit nagdesisyon na siya. Tahimik siyang naghanap ng trabaho at sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin siyang dala. Sa wakas natanggap siya bilang customs agent sa Heathrow Airport. Ang 8 oras na iyon sa trabaho, iyon ang naging pinakamasayang bahagi ng kanyang araw. Sa unang pagkakataon nakalabas siya sa mundong matagal siyang ikinulong. Nakilala niya ang ibang tao, nakahanap siya ng kaibigan. At sa kanila, unti-unti niyang ibinuhos sa kanyang kwento. Ang sagot ng lahat ay halos pareho. Bakit ka pa nananatili sa lugar na sinasaktan ka? May trabaho ka, may anak ka, karapat-dapat ka sa mas maayos na buhay. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa kanyang isip. Isang araw tahimik siyang nagdesisyon. Kinuha niya ang kanyang anak at umalis. Walang paalam, walang ingay. Nakahanap siya ng maliit na bahay malapit sa kanyang trabaho at doon nagsimulang mamuhay na mag-isa. Sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng kontrol sa kanyang buhay. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Madalas nang pumunta si Sukhdev sa kanyang bagong tirahan. Pinipilit siyang bumalik, nakikipagtalo, gumagawa ng eksena. Hanggang sa isang araw, pumayag si Sergit, ngunit may kondisyon. Babalik ako, sabi niya. Pero hindi sa dati. Kailangan natin ng sariling bahay, tayong 3 lamang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag si Sukhdev. Nakipag-usap pa ito sa kanyang ina at bumili ng bagong bahay, katabi lamang ng unang tirahan. Bumalik si Sergit, kasama ang kanyang anak. Ngunit kahit nagbago ang bahay, hindi nagbago ang sitwasyon. Nagpatuloy siya sa trabaho sa airport. Lumipas sa mga taon, ngunit si Sukhdev nanatiling pareho. Sa halip na gumaan ang lahat, lalo pa itong naging komplikado. Dahil ngayon, may bago na siyang iniisip, ang pagdududa. Habang nagtatrabaho si Sergit, nagsimulang maghinala si Sukhdev. Iniisip niyang may iba itong kinakasama. Unti-unting nilamon ng hinala ang kanyang isip. Noong 1997, muling nabuntis si Sergit at nanganak ng isa pang sanggol na lalaki. Ngunit imbis na saya, panibagong sakit ang kanyang naranasan. Tinatanong ni Sukhdev kung siya ba ang tunay na ama ng bata. Isang tanong na dumurog sa kanyang puso. At mas masakit pa, hindi lang si Sukhdev ang nagdududa, pati ang buong pamilya. Ang bahay na dapat sana'y simbolo ng bagong simula, naging panibagong kulungan. Muli naramdaman ni Sergit ang pagkakakulong, pisikal at emosyonal. Patuloy siyang naghahanap ng pag-unawa, ng pagmamahal, ng kahit sinong makikinig. Sa paglipas ng panahon, mas naging malapit siya sa kanyang mga katrabaho sa airport. Hanggang sa isa sa kanila ay naging espesyal. Nabuong isang relasyon, isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ngunit hindi niya alam, may ibang mata na nakamasid. Araw-araw palihim siyang sinusundan ni Sukhdev at kalaunan nalaman nito ang lahat. Galit, gulat at kahihiyan. Agad niyang sinabi sa kanyang ina at sa buong pamilya. Para sa kanila, hindi ito simpleng pagkakamali. Isa itong kahihiyan sa kanilang pangalan. Isang bagay na kailangang pagbayaran. Nang malaman ni Sergit na nabunyag na ang kanyang lihim, sa wakas naglakas loob siyang harapin ang katotohanan.
Ngunit hindi niya alam, ang susunod na mangyayari ay hindi na basta kwento ng isang pamilya. Isa na itong krimen na mag-iiwan ng bakas sa kasaysayan. Noong November 1998, tuluyan ang nagdesisyon si Sergit. Humingi siya ng diborsyo kay Sukhdev. Hindi ito tinanggap ng kanyang asawa. Agad siyang tumakbo sa kanyang ina, si Bachchan Kaur, at ikinuwento ang lahat. Ngunit sa halip na unawaan ang sitwasyon, mariing tinanggihan ni Bachchan ang idea ng diborsyo. Sa halip, may ibang plano siyang binuo. Tinipon niya ang pamilya para sa isang lihim na pagpupulong sa loob ng kanilang bahay. Naroon si Bachchan Kaur, Sukhdev Singh, Hardev Singh at si Sar, ang asawa ni Hardev. Sa pagpupulong na iyon, malinaw ang sinabi ni Bachchan. Para sa kanya, ang paghingi ng diborsyo ni Sergit, lalo na para sa ibang lalaki, ay isang matinding kahihiyan sa kanilang pamilya. At bago pa ito mangyari, kailangan na raw itong pigilan. Habang nagpapatuloy ang usapan, unti-unting lumitaw ang tunay na plano. Isang planong hindi inaasahan ng kahit sino. Ibinunyag ni Bachchan na may nakausap na siyang tao sa India. Isang taong handang gawin ang pinakamadilim na utos. Plano niyang ipatumba si Sergit. At ang mas nakakatakot, walang tumutol. Lahat ng nasa silid ay sumang-ayon. Ang pinakaaktibo pa sa pagsang-ayon ay ang sariling asawa ni Sergit, si Sukhdev. Para bang mas handa pa siyang mawala ang kanyang asawa kaysa hayaan itong makalaya. Ngunit may isang taong hindi mapalagay. Ito'y si Sar. Natatakot siya, alam niyang mali ang lahat. Gusto niyang balaan si Sergit, ngunit pinigilan siya ng takot sa kanyang biyanan at takot sa sariling asawa. Kaya nanatili siyang tahimik. Kinabukasan, nagbago ang kilos si Bachchan. Bigla itong naging mabait. Tinawag niya si Sergit pauwi at kinausap ito ng may halong lambing. May 2 kasal daw sa India at bilang panganay na manunggang, kailangan daw siyang sumama. Dagdag pa niya, hindi pa tayo kailanman nagkasamang bumiyahe. At kung gusto mo talagang makipaghiwalay, ayos lang, sumama ka sa akin sa India at pagbalik natin, ibibigay ko ang diborsyo na gusto mo. May isa pa siyang bilin, huwag muna itong ipaalam sa kanyang mga kamag-anak. Pinaniwalaan ni Sergit ang lahat. Sa kanyang isip, ito na ang pagkakataon para makalaya. Hindi niya naramdaman ang panganib, hindi niya nakita ang bitag. Nabook na ang mga flight. Ang alis ay December 3, 1998 at ang kanilang balik ay December 18. Sa panlabas, normal ang lahat. Ngunit sa likod nito, isang planong unti-unting nagiging realidad. Samantala si Sar ay unti-unting nadudurog sa takot. Alam niya ang mangyayari at habang papalapit ang araw ng biyahe, lalo siyang hindi mapakali. Sa huli, hindi na niya kinaya. Isinuwalat niya ang lahat sa kanyang asawa na si Hardev. Nakiusap siya, pigilan ang kanyang ina. Ngunit malamig ang naging sagot nito. Sinabihan siyang manahimik at binantaan pa. Natakot si Sar para sa sariling buhay, kaya hindi niya nagawang balaan si Sergit. Dumating ang December 3, 1998, araw ng pag-alis. Ang plano malapit nang maisaktuparan. Ngunit ilang araw bago ang flight, may isang taong naglakas loob, si Sar. Tahimik siyang sumakay sa kotse at lumayo sa kanilang lugar. Huminto siya sa isang pampublikong phone booth at doon ginawa niya ang tanging bagay na kaya niyang gawin. Tumawag siya sa Crime Stoppers, isang organisasyon sa UK kung saan maaaring mag-report ng krimen nang hindi nagpapakilala. At ito na ang kanyang huling pag-asa. Sa telepono, sinabi niya, may gusto akong i-report bago pa ito mangyari. Ibinigay niya ang lahat ng detalye, mga pangalan, flight number at ang planong pagtumpa. Lahat ng alam niya. Ilang oras matapos ang tawag mula sa kanyang bintana, nakita ni Sar ang pag-alis nila Bachchan at Sergit papuntang airport. Yumakap si Sergit sa kanyang 7 taong kulang na anak, nagpaalam at sumakay sa sasakyan, dala ang kanyang maleta. Sa likod ng kortina, tahimik na umiyak si Sar. Ramdam niyang iyon na ang huling pagkakataon na makikita si Sergit ng buhay. Ngunit hindi pa rin siya sumuko. Matapos makaalis si Bachchan, nag-ipon siya ng lakas. Hinanap niya ang address ng lokal na istasyon ng pulis at nagsulat siya ng liham. Isang desperadong pakiusap na sana ay may kumilos bago pa maging huli ang lahat. Ibinigay niya ang lahat ng mahalagang detalye, ngunit hindi niya isinama ang kanyang pangalan.
hindi niya kayang ipagsapalaran ang sariling buhay. Kung kayang ipatumba ni Bachchan si Surjit para lamang sa dangal ng pamilya, kaya rin itong gawin iyon sa kanya. Ngunit walang nangyari, walang tugon, walang aksyon. Marahil hindi nakarating ang liham o marahil may nakarinig, ngunit piniling manahimik. At habang nananatiling tahimik ang mga dapat sanay kikilos, isang buhay ang unti-unting nalalapit sa trahedya. O baka naman, hindi lang talaga ito pinaniwalaan. 15 araw ang lumipas. Noong December 18, 1998, bumalik si Bachchan sa England ng mag-isa. Nang tanungin kung nasaan si Surjit, kalmado niyang sinabi na masaya pa ito sa Punjab at nais pang magtagal doon. Ngunit sa iba, lalo na sa mga nag-aalala, iba ang kanyang kwento. Ayon sa kanya, umibig daw si Surjit sa isang lalaki sa India at tumakas papuntang Delhi. Sinabi pa niyang tumawag ito kay Sukhdev at ipinahayag na wala na siyang pakialam sa kanyang mga anak o sa kanilang pag-aaral. At dahil doon, wala na raw magagawa si Sukhdev kundi pumayag sa diborsyo. Ngunit hindi lahat naniwala. Noong December 21, 1998, ang kapatid ni Surjit na si Jagdish Singh ay nagtungo sa Metropolitan Police at opisyal na inireport ang nawawala niyang kapatid. Doon pa lamang nagsimulang kumilos sa mga otoridad. Pagsapit ng January 1999, may nangyaring hindi inaasahan. Mag-isa si Sar sa bahay kasama si Bachchan. Bigla, tila may bumigat sa konsensya ng matanda. Mahina na itong sinabi, siguro hindi ko dapat sinasabi ito, ngunit nagpatuloy siya. Sinabi niyang nagdulot daw ng kahihiyan si Surjit sa pamilya. Nagsimula na raw magsalita ang mga tao. Kailangan daw may gawin siya. Doon na nagtanong si Sar. Isang tanong na matagal na niyang kinikimkim. Nasaan si Surjit? At sa sandaling iyon lumabas ang katotohanan. Tahimik ngunit diretsong isinalaysay ni Bachchan. Pagdating nila sa Delhi Airport, sinalubong sila ng kanyang kapatid na si Daryan. Matapos tumalos at 2 kasal sa probinsya, sinabi ni Surjit na gusto niyang mamili. Binigyan siya ng pera. Sumakay siya sa isang jeep kasama si Daryan at ang kaibigan nito. Sa daan, binigyan siya ng tubig. Ngunit may halo itong gamot. Pag inom niya, nawalan siya ng malay. At doon na isinagawa ang krimen. Hinawakan sa leeg, kinuha ang kanyang mga alahas at ang kanyang labi ay itinapon sa ilog Ravi. Parang wala lang, parang hindi isang buhay ang nawala. Ngayon nasa kamay na ni Sar ang katotohanan at kailangan niyang magdesisyon. Samantala ay hindi tumigil ang pamilya at mga kaibigan ni Surjit. Ang kanyang kaibigan si Jane at ang kanyang kapatid na si Jagdish ay patuloy na humingi ng hustisya. Paulit-ulit silang lumapit sa Foreign Office, hinihiling na magsagawa ng investigasyon sa Punjab. Noong February 1999, sinubukan ni Sukhdev na kunin ang malaking halaga ng life insurance ni Surjit, ngunit nabigo siya. Kalauna naghain pa siya ng diborsyo na may kasamang kasinungalingan na tumakas si Surjit. Noong May 2000, inaresto ng pulisya sa London si Bachchan Kaur dahil sa hinalang may kinalaman sa plano ng pagpaslang. Ngunit matapos ang isang araw ng pagtatanong, pinalaya rin siya. Walang kaso, nag-alok pa ang pulisya ng pabuya para sa anumang impormasyon. Ngunit lumipas sa mga taon at nanatiling walang hustisya. Sa kabila nito, hindi sumuko ang pamilya ni Surjit. Patuloy silang lumalapit sa mga politiko sa Britanya, patuloy silang humihingi ng tulong. Habang si Sar naman ay nanatiling nakakulong sa parehong pamilya. Paulit-ulit niyang sinubukang tumakas, ngunit hindi siya nagtagumpay. Hanggang sa dumating ang taong 2004. Hindi na niya kinaya ang lahat. Bumigay ang kanyang isip at damdamin. Na-ospital siya. Pagkalabas niya, tumira siya sa isang warden, isang ligtas na lugar. At doon sa wakas, sinabi niya sa kanyang ama ang buong katotohanan. Lahat, walang itinago. Sa tulong ng kanyang ama, nagtungo siya sa pulisya at nagbigay ng opisyal na pahayag. Dahil dito, noong 2005, muling binuksan ang kaso ni Surjit. Naglakbay pa ang mga pulis mula London papuntang India upang manghalap ng ebidensya at kausapin ang mga sangkot. Matapos ang mahabang investigasyon noong August 2006, naaresto sina Bachchan Kaur at Sukhdev Singh dahil sa pagpaslang kay Surjit. At noong 2007, naganap ang paglilitis sa Old Delhi. 3 araw na matapang na tumistiko si Sar
Sinalaysay niya ang lahat ng nalalaman niya. Sa pagkakataong iyon, siya ang naging isa sa mga unang British na babae na tumistigo laban sa sariling pamilya sa isang kaso na tinatawag na honor killing. Dahil sa kanyang tapang, si Bachchan Kaur at Sukhdev Singh ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ngunit hindi pa rin ganap ang hustisya. Ang dalawang lalaking direktang pumaslang kay Surjit, ang kapatid ni Bachchan na si Daryan Singh at ang kasama nito ay hindi kailanman naparusahan. Hanggang ngayon malaya pa rin silang namumuhay sa India. Sa kasalukuyan nagbago na ang buhay ni Sar, iniwan niya si Hardev, namuhay siya ng tahimik kasama ang kanyang 4 na anak. Naging police officer siya at kalaunan ay nagretiro. Sumulat siya ng isang aklat, isang kwento ng katotohanan, sakit at tapang. At higit sa lahat, nagtayo siya ng isang organisasyon na tinatawag na True Honor na tumutulong sa mga biktima ng karahasan sa tahanan. Isang kwento ito na hindi madaling kalimutan. Isang paalala na hindi lahat ng mukhang maayos sa labas ay tunay na ligtas sa loob. At minsan ang pinakamalaking laban ay hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa sariling pamilya. Ikaw, may masasabi ka pa sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!